Ang nagiging problema dito sa tinatawag nating climate change ay talaga hindi lamang na mas mabigat ang bagsak ng ulan ngayon, kung hindi ay hindi na sumusunod sa dating schedule. Pucha yan. So, ang sinasabi niya na ang reason ng pagbabaha natin ngayon is climate change. Climate change, okay? So, dati daw sumusunod sa schedule yung ulan. Ngayon daw hindi. Teka, bakit yung mga flood control projects ba tuwing umuulan lang yan? Hindi ba it is supposed to be a solid structure that is going to be there whether there is rain or no rain? Diba? Bakit parang sinisisi niya yung lakas ng ulan, yung climate change na dati summer hindi naman daw umuulan, ngayon umuulan na. Anong ibig sabihin nun? Na kapag summer, yung flood control project, nakasara yun, parang tindahan. May break time, ganon. Eh, hindi ba supposedly, ginawa nyo yan? O, para saan ba yung flood control project? Ginawa yan para at least kahit papaano bumahaman, mabilis na ihigupin noong mga spillways na yan, yung tubig, tapos dadalhin niya sa karagatan. Yun yung main na plano natin, sir. Diba? Which is, isang struktura yan na hindi gumagalaw. Hindi dinidismantle. Pag inilagay mo yan, forever dapat na nakalagay yan dyan. O halimbawa, umulan ng summer, pagka lakas-lakas nagbaliktad o nabaliw nga ang langit at ginawa ng, ang summer natin, March, ginawa ng tag-ulan. O ano ngayon ang dahilan mo? Eh kasi summer ngayon eh. Hindi natin ini-expect yung ulan, tas nag-uulan. Kaya ayan, baha na naman. Ano ba yung ginagawa yung flood control project? May expiration? With the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Oy, ano na? Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong kupal na vlogger sa balat ng YouTube, ang fake news peddler na si Boss Dada. Kamusta naman? Another day, another uratan session with yours truly at your service, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balumbalunan ng lahat ng mga animal, kupal, mga buwisit at mga pabigat na mga walang silbi pa. Mga switik at salot at mga putok sa buho at mga hindot at mga palamunin sa gobyerno. Mga sintu-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, na paikot-ikot, naghahanap ng mga wala namang makita. Mga kawatan sa gobyerno, mga kurakot, mga magnanakaw, mga sindikato, mga kuratong baliling, lahat ng mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas. Ano na? Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Oy, panatilihing lagi kayong nakasubscribe sa ating channel. Currently, we are at 205,899,000. Konting kembot na lang. Aabot na tayo sa sa 300,000. Yung mga hindi pa nagla-like dyan, nagsasubscribe, nagsishare, nagko-comment, abay, wag nyong kakalimutan gawin yung mga bagay na yan. Dahil pag hindi nyo ginawa yan, kayo rin. Wala kayong ambag sa bayan. Dahil si Boss Dada, ang tinik sa lalamunan, ang napakalaking tinik sa lalamunan ng lahat ng mga switik sa lipunan.
Oo. Oo, na iniimbestigahan ng BIR. Ewan ko ba? Meron tayong LOA sa BIR. Kaya nga nagagalit si Erwin Tulfo ay si Rapi Tulfo. Sabi ni Rapi Tulfo, kayo talaga, mga taga BIR kayo LOA kayo ng LOA sa mga Chinese Bakit? Ang mga ganun si Rapi Tulfo. Ako din meron Hindi naman ako Chinese. Hindi ako Chinese. Pero sabi, pro-China daw ako. Siguro titingnan nila kung talaga bang binabayaran tayo ng China. Sabi ni ni Barbers mga pogo vlogger tsaka vlogger daw kami ng mga pusher. Saan ka na makakita ng ganyan? Meron bang vlogger ng pusher na gustong papatay lahat ng mga pusher at addict sa Pilipinas? Alang hiya naman talaga pero rektahan na mga bossing. Nako po, magsimula na tayo kagad para mahaba ang ating kwentuhan. Ano ba ang ating mga pag-uusapan? Nako po, matinding matindi. Oo, matinding kasi kamakailan lang itong si Claire Castro. Nuknuka ng yabang kasi 'di ba sinabi ni Claire Castro na si Bongbong daw ang pinakamagaling, na lahat na lang isinisisi sa mga Duterte. Pati yung mga diskaya ay kinokonekta sa mga Duterte. Yung flood control ngayon na issue sa Duterte pa rin. Yung droga sa Duterte, lahat na lang sa Duterte. Oo. Kaya magpapakita tayo ng mga balita ngayon na akmang-akma sa panahon. Ano yun? Eto, unang-una sa lahat ang ekonomiya ng Pilipinas. Sabi nila, maganda raw, maayos, stable. Galing mismo ito sa SEC. Sa SEC, appointed nila yung yung bossing dyan. Pero according sa SEC, ito ang sitwasyon ng bansa natin. Claire, makinig ka. Tarantada ka. Lahat ng nakikita mo, puro maganda. Hindi mo nakikita yung pangit eto, sige. Pakinggan mo maigi at try mong i-twist. Ang stock market ng Pilipinas kumpara sa mga stock market ng ibang bansa sa Asia. Ang isa raw sa mga dahilan, online gambling. Bagsak ang stock market ng Pilipinas according sa gobyerno mismo. Oo. Ewan ko ba? Pag si Claire, maganda. Pero pag yung katotohanan, pangit. Tapos, pag sinita mo, Duterte na naman may kasalanan. Kayo nagpasimuno na itong online gambling sabi online gambling daw ang rason kung bakit nagkakaletse-letse ang stock market ng Pilipinas. Sige. Pinatanggal yung pogo na ang biktima Chinese. Ngayon ang ipinalit yung binibiktima mismo Pilipinas. Pati ngayon stock market ng Pilipinas bagsak. Kala ko ba maganda? Ano ba? Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. In Philippines is the first stock exchange in Asia. And it is very unfortunate that Vietnam has already overtaken us. Stagnant. Ganito nilalarawan ni SEC Commissioner Rogelio Quevedo ang lagay ng capital market sa bansa. Stagnant daw. Alam mo yung stagnant, yung ibig sabihin, hindi gumagalaw, hindi tumataas, hindi rin bumababa. Still, kumbaga parang semento. Nandun lang, wala lang. Walang ginagawa, parang si Bongbong Marcos. Tanginan yan. Hindi ba? Mailalarawan mo yung stock market ng Pilipinas sa presidente. Bakit? Wala lang. Para ka lang may presidente, nanalo nung 2022, 3 years after, ganun pa rin. Hindi man napagod. Kumbaga sa boxing, pagkatapos siya sa 2028, kinaumagahan, pwede siya ulit makipag-boxing. As in, walang kadumi-dumi yung sapatos,
Walang kakalyo-kalyo yung kamay, walang kapawis-pawis. As in, wala lang. Parang pagkatapos ng 2022, lumutang 2028 na agad. Pag tinanong mo, ano nangyari nung 2022? Nung presidente si Bongbong, ha? Naging presidente ba siya? Hindi ko namalayan. Parang ganun lang. Walang ano. Diretso. Ayon sa datos ng ASEAN markets, nasa 3.2 billion US dollars lang ang monthly trading value sa bansa. Ako. Number 1, Vietnam. Alam nyo ba, noong panahon, yung Vietnam, sa atin lang yan nag-aral kung papaano magtanim. Masyadong advanced ang technology natin pagdating sa pagpapalay. Kaya nga nagkaroon tayo ang kauna-unahang universidad sa buong Asia na nag-master sa pagpapalay, yung IRI. Diyan sa UP Los Baños. Sa atin lang kumukuha yan ng idea paano bubuhayin yung mga palay nila. Ngayon, sila na ang numero 1 nagsusupply ng palay sa buong mundo. Tayo, imbis na tayo mag-supply, isa tayo sa pinaka nag-i-import ng palay sa buong mundo. Talo pa yata natin China sa pag-i-import Ayan Vietnam, Thailand, Singapore, Indonesia, Malaysia. Tapos Pilipinas, naku po, tayong kulelat. Kaya bang yabang ng gobyerno? Kaya bang yabang ni Claire Castro? Akala mo kumikintab yung Pilipinas. Akala mo under ng pamumuno ni Bongbong, ipinatiles niya yung buong EDSA. At saka lahat ng mga kalsada, pinabubungan niya. Parang ganun ang dating ito si Claire Castro. Ewan ko kung na-hypnotize ba to, zombie ba to? O tanga-tangahan lang. Walang Diyo. Ayan pandulo. Saan ka naman makakita ng ganyan? Matutuwa ka ba dyan? Paano niya ngayon iti-twist yan? Sa pinakamahina sa lahat ng ASEAN exchanges. Ayon kay Quevedo, ang dami ng pinagpapapasyal ni Bongbong Di ba kaya siya namamasyal para sa ekonomiya? Bakit lalong bumabagsak? Sabi ko sa inyo, pinalabas nyo kasi ng kulungan yan. Hindi nyo dapat pinakawalan yan pinakawalan nyo. Ano nangyari sa bayang Pilipinas? Ayun, tayong pinakabulok. Inang yan. Bulok na nga, lalo pa na bulok. Walang Diyo. Hindi na makausad sa 6,000 to 6,500 range ang local index. We have stagnated at that figure. Ang isa sa mga salarin ayon kay Quevedo, ang laganap na online gambling. Ang kompetensya ngayon ng investment sa stock market is gambling. Anak ng tinapay. Tinan nyo? Tinan yung kagaguhan nyo. Di ba pinapatanggal na natin tong online gambling? Anong sabi ni Bongbong? Kailangan muna natin aralin kasi baka magkaroon ng epekto sa ekonomiya. Putya, yung sugal pala mismo yung may epekto sa ekonomiya. Bakit? Imbis na yung mga Pilipino, tinuturuan natin mag-invest. Alam nyo, ito malaking problema kasi. Ito ay malaking problema. Ngayon ko lang naisip Natatandaan nyo, si Ralph Rectong walang ginawa kundi magbuwis na magbuwis. Siguro hanggang pagtulog niyang buwis ang nasa isip ng kumag na yan. Yung mga nyo sa bangko, yung inyong mga ipon sa bangko. Mayroon binubuwisan na nila. May buwis na tapos meron pang additional, 'di ba? Yung nakaraang pinagpuputok ng butsi natin kasi yung mga Pilipino, yung mga naka-time deposit kasi meron na yan silang kaltas Pero yung mga bago, yung mga ipon mo, meron na naman silang bagong kaltas. Kasi nga nagsisimula pa lang yung mga Pilipino matuto maglaro sa stock exchange, mag-invest sa bonds, sa kung ano-ano. Natututo pa lang tayo dun sa sobrang tanga natin. Putsang pinatay na kagad yung pangarap natin. Bakit? Hindi pa tayo kumikita, binubuwisan na nila tayo. Kinakatkungan na nila tayo, hindi pa tayo kumikita So ngayon, yung mga tao, mas gusto kaysa magsugal ako kasi may sugal sa stock market
Kesa magsugal ako sa stock market at araw-araw aralin ko yung parang tibok ng puso dyan. Yung ganun, regla tawag nila doon eh. Oo, yun nga tawag nila doon. O kaysa aralin ko yun, magsugal na lang ako dito. Online sugal. Saglit lang yung pera ko, ubus na. So imbis na naglalaro tayo sa stock market, nagsusugal. Pucha, kahit nakaupo sa kubeta, nag-scatter. Ayaw tanggalin ni Bongbong yan kasi daw baka makasama sa ekonomiya. Yung pala, yung mismong sugal according to SEC, yun ang kompetensya natin mismo. The reason why bulusok tayo, ay hindi pala bulusok, stagnant tayo kasi imbis na yung imbis na naglalaro tayo sa stock market, ayan ang ginagawa natin. Dot, sugal, paktay ka dyan. The gambling sector is actually competing and actually beating the stock exchange. Kasi sa stock exchange, you have to establish an account. Kaya anya, isang SEC sa nagrekomenda na tanggalan ng access ang gambling sites sa mga e-wallets. At ngayon, tinutulak ng SEC ang possible listing. Ayos to Ayos tong ng bilyonaryo Koreana. Ang mga government-owned and controlled corporations o GOCC sa PSE at ang mahigpit na pagpapatupad ng 20% public float para sa mga kumpanya. That's one of the ways wherein we can stimulate the capital market. Ayan ang sinasabi ko, di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, na sinabi din ni Sir, nagko-compete yung investment ng mga Pilipino saan? Doon sa sugal at saka, kasi ang sugal demonyo yan eh. Although, ang paglalaro sa stock market, sugal din yan, taya din yan. Pero, may makabubuting may dudulot sa ekonomiya natin. Di ba? Kasi yung mga kumpanya that we are investing on, o investing in, yan? Lumalaki ng lumalaki, lumalakas ng lumalakas dahil sa pera natin, pagbili natin ng shares, etc. etc. Wala, hindi pa nga tayo marunong sa ganun eh. Nilulong na naman tayo ng gobyerno na to sa sugal eh. Bakit mo sasabihin gobyerno na naman? Sila nagbuo niyan eh, ng mga online sugal eh. Binayaran, pati yung mga binigyan nila ng permiso yung mga yan eh. Tapos pati yung pinababayaan nila na pati yung mga influencer niyan eh. Na yung mga, alam na nga natin na yung mga Pilipino may sakit na yung pagka-idolize ba? Tapos pinababayaan natin yung mga malalaking personality i-endorso ng sugal. Kaya ayan, mayaman yung may mga ari ng sugal pero yung ekonomiya ng Pilipinas mahina. Bakit? Paano? Imbis na mag-invest tayo sa ekonomiya, nag-i-invest tayo sa sugal. Nangyari yan ngayong panahon ni Bongbong Marcos so paano ngayon i-re-rebat yan ni Claire Castro na nuknukan ng yabang na parang kung makapagsalita si BBM sobrang galing. Eto pa isa. Ayan pa. Ayan pa 11.5 billion ang nasasayang daw dahil sa korupsyon sige, pasok. Mahigit 100 billion pesos daw ang nasayang dahil sa korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Proyekto ng gobyerno. Sino ang gobyerno? Ang nagdadrive ng gobyerno? Alam nga naman si Inday. Alam nga naman si Pangulong Duterte ang nagdadrive ng ekonomiya ngayon. Hindi ba ang driver ngayon si Bongbong? Kaya nga sabi ko sa inyo kapag kayong driver hindi nyo pinag-drug test, ganyan mangyayari sa Pilipinas. Hindi uunlad. Walang unlad dyan. Kasi bakit? Yung mga adik ganyan yung mga adik walang pakialam yan. Basta yan ang humihinga, okay na yan. Kita mo, 118 point, hindi ko sinabi addict siya Sinasabi ko lang na kailangan magpa-drug test siya para matanggal na sa equation niyan kung addict siya o hindi. Ayan, 118.5 billion pondo nasasayang dahil sa corruption. Corruption nino ni Duterte? Hindi, corruption ni Bongbong. So ibig sabihin, may corruption nung panahon ni Bongbong. Kung isinisisi natin yung corruption kay Duterte nung panahon niya, bakit hindi natin isisi yung corruption ngayon kay Bongbong ng panahon niya?
118.5 billion no, ang nasasayang daw dahil sa corruption. Sa flood control pa lang to ha. Oh, mahiya ka Claire Castro. Ito dapat pinakikinggan mo. Galing mismo to sa bibig ng mga ekonomista ninyo. Ilang Pilipino rin daw sana ang nagkatrabaho kung hindi nakukulimbat ang pondo. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe. Libo-libo ang mga dumadagsa sa mga mega job fair na kinakasa ng DOLE sa nakalipas na 3 taon. Bagamat bumaba sa 5.8 million na Pinoy ang walang trabaho noong nakaraang taon ikumpara sa 5.9 million noong 2023. Ayon sa Finance Department, mas marami pa sanang nabigyan ng trabaho kung nagamit ng wasto at hindi naging guni-guni lang ang mga pinondohang flood control project sa bansa. Yun. So sana mas marami pa daw may trabaho kung ginamit lang sa tama yung pera, hindi guni-guni. Kaninong administrasyon yung merong guni-guni? Kay Duterte? Hindi ba kay Bongbong? Ayan nandiyan dyan siya naghahanap siya ng guni-guni. Walang due talaga. Claire, ito dapat ang pinaprioritize mo, hindi yung palabas-labas ka pa ng papel na ganyan. Ito, panahon ni Duterte ganyan. Ano ngayon? Ang panahon ni Duterte, masaya nga kami nung panahon ni Duterte. Yung panahon ngayon ang dapat na pinofokusan mo, hindi yung panahon ni Duterte. Kasi nga, galing mismo sa finance secretary nyo, palpak si BBM. Bakit? May 11.5 billion na pondo sa sayang taon-taon. Taon-taon to ha. Hindi to every 5 years ha. Taon-taon as in year in, year out. Paano mo ngayon iti-twist yan? Sabi ni Finance Secretary Ralph Recto, maaring umabot ng higit sa 118.5 billion pesos ang kabuuang pondo ng gobyerno ang napunta sa ghost projects mula 2023 hanggang ngayong 2025 na kung natuloy sana, libu-libo rin ang nabigyan ng trabaho. Katumbas po nito ang 95,000 hanggang 266,000 na trabaho na sana'y napakinabangan ng ating mga kababayan. Yan ang problema din kasi sa'yo, Recto. Taas ka ng taas ng buwis, pero nakaw naman ng nakaw yung mga kaibigan mo. Papan, nagulat ka na naman. Sinasabi niya, ayan may pera sana tayo. Sabi rin niya, kailangan magkaltas pa tayo ng mas marami pang buwis para may pera din tayo. Bago ka magkaltas, mas mabuti, pagandahin nyo muna yung serbisyo ng gobyerno. Di ba? Gawin nyo muna, walang korupsyon bago kayo maningil ulit sa tao. Kasi ang nangyayari, mga magnanakaw lahat dyan, tapos kami yung ginigipit nyo. Magkandakuba na sa taas ng buwis na binabayaran, tapos puro magnanakaw yung pinupuntahan ng mga kaperahan natin. Kaya nga sa dami nitong ninakaw na pondo, 'di ba? Sana bigyan niyo naman kami ng tax holiday kahit mga 15 years ganun. 'Di ba? Baka pwede next year wag muna kaming magbuwis. Baka lang kung makakalusot lang, total naman ninanakaw niyo ng mga putang ina niyo mantakin mo yung 118.5 billion kada taon ang nasasayang, tapos bayad kami ng bayad ng buwis, sinasayang nyo lang pala. Hindi ba? Yan ang dapat gawin natin. Sige, para makabawi man lang kami sa inyo. Lahat ng mga taxpayers, wag muna kayong magbuwis. Yung mga earning 100,000 per month pababa, wag mo na kayo magbuwis. Yung mga 200,000, 100,000 pataas, yan lang ang magbubuwis muna, ha? Total yung mga yan, mga anak din ng mga magnanakaw yan sa gobyerno, kaya pagbuwisin na rin natin sila. Dapat ganun. That is why we fully support the President's directive to closely scrutinize the national budget. Malaking dagok anya sa ekonomiya ng bansa ang mga maanumalyang proyekto, lalo na sa kanila na todo ang pangangalap ng pondo sa pamamagitan ng masigasig na pangongolekta ng buwis para matustusan ang gastusin ng gobyerno. Halimbawa niya ngayong 2025 na pinaglaanan ng 6.35 trillion pesos na budget,
Nasa 4.64 trillion pesos lang dito ang kayang tustusan ng gobyerno mula sa mga koleksyon ng buwis. Mantaki mo, nangungutang pa tayo para lang may maibulsang mga hayop. Again, this happened under the administration of BBM. For the first time. Before, ang budget lang natin 3 trillion, 4 trillion. Ngayon, ang budget na natin 6.35 trillion. Kailangan natin mangutang taon-taon ng at least 2 trillion para lang saan? Sa pagnanakaw ng mga nasa pamahalaan. Ayan yung datos, oh. Panahon ni Pangulong Duterte, panahon ni Pinoy, panahon ng lahat. Yung budget natin hanggang ganun lang, 3 to 4 trillion. Tapos ang pinakamataas na allocation, education. Panahon ni Bongbong, starting 2023, ano nangyari? Pinakamataas ang allocation, DPWH. Against the law yun, ha? Sabi ng batas, dapat education sector ang may pinakamalaking chunk ng budget sa gobyerno. Pero bakit pumayag si Bongbong, mga congressman, mga senador, na maging pinakamataas ang DPWH? Bakit? Ayan, kasi nga magnanakaw ang mga hayop. Kaya tinaasan ng budget ng DPWH. Anong nangyari ngayon doon sa budget natin for 2026? Ibinalik. Bakit? Gulat na gulat sila. Ang dami na namang mga insertions. Hayop na yan. Ang dami na namang mga isinuksok. Wala talagang pagkatanda eh. Etong mga gumagawa ng budget na ito. Kaya sabi ko sa inyo, salot yan si Romualdez eh. Salot yan. Inupo ulit nila na speaker. Kita mo. Hindi, dahil bukas ang mata ng mga tao ngayon sa corruption. At may problema pa sila nung 2025 GAA at yung Senado hindi na nila hawak sa leeg. Nakita ngayon, kunyari, nakita nila yung mga insertion. Sino naglagay ng insertions na naman? Congressman na naman. Mantakin mo, may mga naglagay ng insertions. Bakit hindi nyo pangalanan yung mga naglagay ng insertions dyan? Halimbawa, si congressman ganito, ganyan. Naglagay na naman ng ganito. At saka, yan yung sinasabi natin eh. Sino lang ba ang merong kapangyarihan na maglagay, mag-insert ng mga pera na hindi naman napagkasunduan? Speaker of the House at saka yung appropriations lang, yung APRO. Hindi yung AFRO, ha? Committee on Appropriations. Yun po ang naglalagay. Sino yun? Yung Swansing, bata. Batang-bata yung congresswoman ng Nueva Ecija, unang distrito. Bagets na bagets. Bakit bagets ang nilagay? Para kaya nilang bilog-bilugin yung utak. Di ba? Mamaya, malalaman nyo kung sino naglalagay ng mga insertions. Ang higit 1.71 trillion na kakapusan, inuutang ng gobyerno at ito ang inilalaan sa iba't ibang proyekto. Lahat ng flood control, lahat ng tulay, lahat ng airport, seaport, kalsada, bridge, ay inuutang natin yan. Kaya dapat gastusin natin ang tama. Lahat ng inuutang natin. Lahat ng capital outlay natin, inuutang natin yan. Sa inisyal na... Bakit? Bakit nakakalusot yung pagnanakaw? Alam mo pala yan. Bakit hindi ikaw ang mag-imbestiga? O kaya sabihan mo yung amo mo na si BBM na, boss, 10 o'clock pa lang, lasing ka na kasi. Sabi ni Inday, mag-ayos-ayusin mo nga yung buhay mo. Walang iya, sisirain mo yung buhay mo, magsolo ka. Huwag mo yung damay taong bayan. Pagbusisi ng mga senador sa panukalang budget para sa 2026, napuna ni Senator Erwin Tulfo na ang mga panukalang flood control projects ay mistulang higher version ng pork barrel scam noon. Well, lahat po naman kayo dito sa executive, wala pa nung panahon po ni Napoles. Pero what we are seeing here is parang mga pork barrel po ito. In short, this is pork barrel. Plain and simple. Kasi ang nangyayari ngayon, flood control programs, parang deja vu po ng pork barrel scam ni Napoles. Mas malala nga ito dahil itong mga budget sa anomalya, mga infrastructure projects, ay bilyon-bilyon na baka umabot pa nga ng trilyon. Paano tayo makakasiguro ngayon, Mr. Chair, na walang pork barrel dito sa 2026 NEP?
Inutos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbusisi sa isinumiting National Expenditure Program para hindi Inutos na naman. Puro ka utos. Walang iya, oh. Ulit sa 2026 budget ang mga kaduda-dudang insertion sa 2025 budget na tinaguri ang pinakakorap na budget ng bansa. Nako! Sa agenda, Dexter Ganibe. Hindi ba? O paano ngayon? Paano iti-twist ni ni Claire Castro? Ultimong mga sekretary na ninyo ang nagsasabi bulok yung gobyerno nyo. O tapos isisisi mo na naman sa mga Duterte yan. O eto, tingnan mo Tingnan mo, Claire Castro, para sa'yo talaga tong vlog na to eh. Sa sobrang yabang mo, panoorin mo to. Yung 2022, ang net worth daw po ng saldi ko ay 236.7 million. 2022. Si Zaldi ko daw, 236.7 million ang kanyang net worth. Ibig sabihin, ganun lang siya kayaman. 3 years after. Sino na presidente niyan? 2022 to 2025? Si BBM. 3 years after, ayan, 1.51 billion. Wow. Ilang daang porsyento yan? Ilang daang porsyento yan? 2, 4, 6, 8, 10. 500% yung itinaas ng kanyang yaman. Di ba? Panahon niya ni Bongbong. Baka isisi mo na naman kay Duterte yan. Nakilala na ni Saldico si Duterte. Oo, kilala nga nila yan. Sabi nga nila. Wala kang alam yan. Parang totoy lang yan. Nagtaka kami nung naging presidente si Marcos tas naging speaker si Romualdez. Biglang yumabang yan. Walang alam yan. Hindi ba? Kita mo ngayon. 1.51 billion. Dapat di ba yan ang pinupuntirya natin? Di ba? Kasi halal ng taong bayan eh. Tapos, sila ang may hawak ng pera ng taong bayan for 3 years. Ang appropriations chairman, yan si Zaldico. Bakit bigla siyang yumaman? Anong nangyari doon? Si Duterte na naman. Next. Noong 2025, base doon sa report na yan na nagsisirculate, 1.51 billion na ang net worth. Sa 3 taon, umangat po ng 637% increase. 637? Tingnan mo, conservative pa yung 500% ko. Yung net worth ng Congressman Saldico. Isa pang personalidad, hindi rin pwedeng palagpasin. Yung Speaker ng House of Representatives, si Martin Romualdez, noong 2025, undeclared di umano. Matindi. Tatahi-tahimik lang, sabi ko nga sa inyo eh. Bakit? Masyado na tayong nakafocus sa Diskaya, kung sino-sino pang mga kontraktor. Nakafocus tayo sa DPWH, mga district engineer. Bakit hindi natin tinitingnan etong mga nasa Kongreso na biglang nagsipagyamanan? Samantalang dapat nga conflict of interest kung ikaw ay nasa gobyerno, dapat nagda-divest ka sa mga businesses, lalong-lalo na sa mga businesses na pwedeng magamit para makapangulimbat o katulad ng construction firm. Hindi ba? Ngayon, tingnan mo. Martin Romualdez, di umano, may-ari na daw ng isang media outlet. Yung ABS-CBN yata, part of it. Nabili niya na, pwede ba yun? Na ikaw, nasa gobyerno ka, tapos bibili ka ng isang TV network? Kita mo naman. 1,000. Hindi, 1,000% ang itinaas ng kanyang salin from 315 million to 3.465 billion. Tayo na hindi to mga lusyutan hindi to mga bilyar, hindi to mga pamilya ng Sigo, Kongwei at kung sino-sino pa. Pucha, mga politiko ito pwede nang ilaban sa Forbes itong mga to sa dami ng mga pera nila. Imagine. Ay 315 million. Noong 2022,
ay 315 million. Ang net worth, after 3 years, 2025, 3.465 billion. 1,000% increase. Isa pang pangalan. Ito katagi-tangi din ito. Oo, ito, Manix Delipe dyan sa Zamboanga. O, mantakin mo, grabe o nangyari ito Si Romualdez, naging 100% kapang 1,000% kapangyarihan niya, parang si Taguro. Oo, nilabas niya yung isang, kasi ang nasa balikat niya si di ba, yung kapatid niya, si Saldico. Oh, 1,000% inilabas niya, lintik, malahalimaw. Oh, ito naman si Dalipe, paano? Yung Manix Dalipe, 2022, 203.7 million. After 3 years, from 2022 to 2025, yung 203.7 million, naging 1.49 billion ang kanyang net worth. 1.49 billion in 3 years. Oh, di ba? Oh, kanino nangyari yan? Sa anong administrasyon nangyari yan? Oh, ngayon Claire Castro, hinahamon kita, maghanap ka ng isang congressman na lang na naging ganito kayaman nung panahon ni Pangulong Duterte. Sige na. Oh, kasi naging Speaker of the House si Cayetano. Naging Speaker of the House si Velasco. Speaker of the House si Alvarez. O parang hindi naman sila naging ganyang kayaman. Panahon lang ni BBM na naging ganito kayaman yung mga yan. O, ito hindi to akin. Kinuha ko lang yan. O, ang alam ko, naglabas dito si Vic Rodriguez sa pagkakaalam ko Oo, pero nagsisirculate yan sa social media. Kinuha lang natin as reference para lang i-debunk yung mindset ni Claire Castro na parang lahat ng problema na meron tayo ngayon is gawa pa rin at ng mga Duterte. Minana lang nila sa mga Duterte. O, hindi ba? So sana dumating ang panahon na maipaliwanag niya ito. Oh, speaking of flood control. Tingnan natin anong klaseng mindset meron yung presidente natin. Ang nagiging problema dito sa tinatawag nating climate change ay talaga hindi lamang na mas mabigat ang bagsak ng ulan ngayon, kung hindi ay hindi na sumusunod sa dating schedule. Pucha yan. So, ang sinasabi niya na ang reason ng pagbabaha natin ngayon is climate change. Climate change. Okay? So, dati daw sumusunod sa schedule yung ulan. Ngayon daw hindi. Teka, bakit yung mga flood control projects ba tuwing umuulan lang yan? Hindi ba it is supposed to be a solid structure that is going to be there whether there is rain or no rain? Di ba? Bakit parang sinisisi niya yung lakas ng ulan, yung climate change na dati summer hindi naman daw umuulan, ngayon umuulan na. Anong ibig sabihin nun? Na kapag summer yung flood control project nakasara yun, parang tindahan, may break time, ganon. Hindi ba supposedly ginawa nyo yan? O para saan ba yung flood control project? Ginawa yan para at least kahit papaano bumahaman, mabilis na hihigupin noong mga spillways na yan yung tubig, tapos dadalhin niya sa karagatan. Yun yung main na plano natin, sir. Diba? Which is isang struktura yan na hindi gumagalaw. Hindi dinidismantle. Pag inilagay mo yan, forever dapat na nakalagay yan dyan. O halimbawa, umulan ng summer, pagka lakas-lakas nagbaliktad o nabaliw nga ang langit at ginawa ng ang summer natin, March, ginawa ng tag-ulan. O ano ngayon ang dahilan mo? Kasi summer ngayon Hindi natin ini-expect yung ulan, tas nag-uulan, kaya ayan, baha na naman. Tanga ka pala Ano ba yung ginagawa niyong flood control project? May expiration? Hindi ba yung flood control project na yan, pag itinayo mo yan, buong taon, dapat nagagamit yan. Pag summer, tuyo yan.
Pero pag tag-ulan, may tubig yan. Ganun lang yun. Ba't sinisisi mo climate change? Kahit umulan ng December, bukas sa Makalawa, o umulan ng January, dapat napapakinabangan yung mga flood control na yan. Sinisi mo yung climate change, hindi mo sinisi yung mga magnanakaw na mga kaibigan mo sa gobyerno. Yan ang problema sa mindset. Yan ang problema, utak. Walang utak. Okay naman, may climate change. Dapat yung flood control project natin, pag nagbibid, okay, DPWH, ina-update din nila. Teka, last year, sobrang lakas talaga ng ulan. Lahat ng mga flood control projects natin na maliliit, planuhin natin kung papaano i-enhance itong mga to na palalawakin. Kasi tingnan mo yung sa may Marikina. Anong ginagawa nila sa Marikina? Hindi ba laging binabaha Marikina? Anong ginagawa nila? Ngayon, hindi binabaha pa rin pero mabilis bumababa. Alam nyo kung bakit? Kasi yung proyekto nila dyan, hinukay nila ng hinukay. Ang lalim na yan. Baka pag lumangoy ka dyan, makita mo na si Satanas dyan eh. Na sobrang lalim yan. Alam mo yun, yung nag-i-improve, umaayon sa pagkakataon, umaayon sa panahon yung proyekto. Ikaw na nga ang advocate ng climate change, tapos yung mga proyekto na ginagawa, tina-approve nyo dito, puros pang patubig lang sa palayan. Talagang walang mangyayari. Talagang malulunod tayo sa baha, sir. Magba-budget na rin lang kayo. Siguraduhin nyo na hindi ghost project at saka dapat naman state of the art. Diba? Total naman, kanal yan. Ano ba naman, gawin mo limang ulit yung laki ng kanal na yan para magkasya lahat ng tubig na yan, diba? Huwag mong isisi sa climate change kasi iniinsulto nyo yung mga kababayan natin. Iniinsulto nyo every time na yung kalikasan ng sinisisi ninyo . Kasi yung tubig na yan, kaya nating kalkulahin yan. Hindi naman uulan ng isang buong taon . Hindi naman panahon ni Noah's Ark ngayon . Diba? So, halimbawa, ang dumating ngayon times 10. Dapat ang ang planning natin times 50 o kaya times 100. Di bali ng masobrang laki. Tapos hindi niya kayang lunukin, hindi kayang punuin ng tubig, kesa naman sobrang liit na umulan lang ng konti, puno na. So ang problema dito, sir, is yung planning ninyo. Kaya nga sabi ko, dapat competent na presidente yung nilalagay natin sa gobyerno. Kasi kung ganito ang utak, lagi na lang isinisisi, hindi na kayang sisihin yung sarili, yung kasyungahan, sinisisi na pati sa langit. Hindi lang naman tayo inuulan. Di ba? Pati naman yung ibang bansa, inuulan din. Pero bakit sa kanila, mabilis silang nakaka-recover? Bakit tayo, Diyos ko, meron ka ng alipunga, hindi pa nauubos yung tubig, umuulan na naman, may tubig pa. Hindi ba doon sa ibang bansa, umulan, baha, pag huminto ulan, wala na rin tubig. Dito sa atin umulan, baha, tapos walang ulan, ilang araw, may baha pa rin, uulan na naman, di malulunod lalo. Ganon ang problema natin sa Pilipinas. Yun dapat ang pinagpaplanuhan nyo, hindi yung sinisisi ninyo langit. Ng bagyo. Nung alala na siguro, naalala pa natin na mag-umpisa ang bagyo, uulan-ulan na mga Hulyo. Pero darating na yung bagyo, pero Agosto, tapos na. Kaya yun lagi yung nakasanayan natin. Tingnan mo yung utak, tapos na ng Agosto, yun ang nakasanayan natin. So kapag umulan ng mga November, September, October, hindi na tayo sanay doon. Ano mangyayari? Yung flood control projects ba, pagdating, open only from June to August. Ganun lang ba yun? Ano yan? Tindahan? Hindi ba open yung flood control project na yon buong taon? So regardless, umulan ng summer, umulan ng Pasko, araw ng pagkabuhay, di ba dapat kaya niyang lunukin lahat ng tubig na itinatapon ng ulan, tama? So parang dito sa video na to, sinasabi niya ito nga si Kuya, parang baliw to. Yung mukha ni Kuya, hindi niya na maipinta Sabi yung sinasabi nito. Ngayon ko lang nalaman yung mga proyekto pala ng gobyerno, seasonal.
Anak ng tokwa talagang BBM to. Ayun ay iba na kung kailan-kailan tumadating ang ulan at pagdating ng bagyo, sabay-sabay nagdadatingan at napakalakas ang pagbagsak. Kaya naman kailangan talaga natin bantayan ng mabuti at alalayan ng mabuti ang ating mga kababayan na ng tinapay. So yun ang ano niya. Kailangan alalayan ng mga kababayan. Alalayan mo saan? Ayuda na naman. Ay, nako bongbong. So, alam mo naman pala na pag dumating sila sabay-sabay, anong dapat mong gawin? Oo, pag dumating sila sabay-sabay, anong preparasyon ang meron tayo? So, parang, ay, sabay-sabay dumating, okay lang kayo malunod, ganon. Buti sana kung pati kayo binabaha, hindi Ay, Diyos ko po. Claire, ito yung pinagyayabang mo? Ito yung pinagyayabang mo sa amin, Diyos ko po. Ano bang klaseng utak meron to? Ayan na nga. Ano pa yung mga pag-uusapan natin dito? Ayan. Yung si Marcoleta pala at saka si Garin nag-away panoorin natin to. Sige, para marami tayong balita. Ayan na naman sa Kamara ang dapat sana'y sagutan sa pagitan ng mga mambabatas at resource persons sa flood control investigation na uwi sa girian ng mga Ako po, Garin at Marcoleta. Oo. Kahapon, ang kaaway nito si Toby Chanco. Ngayon naman si Marcoleta. Pero titingnan natin kung papaano ang reaction niya doon sa dalawa. kapwa kongresista. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Nagkainitan sina Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin at Sagip Porto List Representative Paulo Marcoleta sa pagdinig ng House Infrastructure Committee kahapon patungkol sa mga maanumalyang flood control project. Gigisahin dapat ni Garin si former DPWH Secretary Manuel Bonoan kung paano pinoproseso ng ahensya ang kanilang project proposals hanggang sa pagbuo ng annual budget. Pero si Marcoleta biglang nag-point of order. Sorry to interrupt. Hindi po kaya nabanggit na po ni Secretary Bonoan yung tanong po ni Congresswoman Garin sa pagtatanong po ni Congressman Erice. This is just a duplication of the question propounded by Congressman Erice. Ang sungit talaga ng mga Marcoleta na to. Ito talagang mag-amang Marcoleta na to. Tinik sa lalamunan to. Kasi nga naman, hindi not paying attention si Garin. Natanong na, tinatanong pa. Hindi na lang nakinig dun sa sagot. Pwede namang sabihin, halimbawa natanong na. Sinagot na ni Bonoan. Di take note, kung tatanungin mo rin yun, you take note of the question. Of the answer. Ito yung sagot niya sa sinabi ni Bonoan. Tapos pag time mo na, anong gagawin mo? Itatanong mo ulit yung tanong na yun. Di ba dapat, kanina, itinanong sa'yo yung ito at ito ang sagot mo. Di ba dapat ganyan? Tinanong sa'yo to, ito sagot mo. Ngayon, ito ang follow-up question ko doon sa sagot mo. Dapat ganun Pero dito, halatang halata na si Garin hindi nakikinig sa hearing, hindi nakikinig sa ibang mga nagtatanong. Sinita siya ni Marcoleta. Tingnan nyo kung gano'n siya kagalit. But I think we have to give her the honor of asking the question. Even if it's a repetition of what was asked Mr. Chair, earlier. what rule did my question violate? Dito na nagsimulang magalit si Galit siya. What did my question violate? It violates the question of intellectuality. Kasi ang tanga mo naman. Natanong na, tas tinanong mo ulit. Ini-expect mo magbabago yung sagot? Tingnan mo dahilan niya. Garin. May I appeal to our colleagues, magrespetuhan tayo. Ano magrespetuhan? Sinabi lang naman, ma'am, makinig ka. Pag nagtatanong yung mga kasamahan mo, makinig ka. Hindi yung natanong na niya, tinatanong mo ulit, halatang hindi ka nakikinig, tas pag nabisto ka, magagalit ka. Magrespetuhan daw, kasi naman to si Marcoleta, masyado mong ginagawang tanga yung tanga Tiyempo nyo naman, pwede kayong magtanong. What law did I violate in asking a question, Mr. Chair? Hindi na po ba ako pwedeng magtanong? Pwede ka magtanong. Pero yung tanong na itinanong na, parang kabubuhan naman yan, di ba? Parang kakatanong ko lang, anong ulam nyo? Sinabi nung isa, paksiw.
Tapos biglang yung sumunod sa akin na nagtanong, anong ulam nyo? Kakatanong ko lang Hindi ka nakikinig. O, di ba? Yun eh. Ba yung tanong ko, ipaalam ko kay Congressman Marcoleta? Pero hindi nagpatinag si Marcoleta. Binanggit ko lang po na natanong na po kasi ni Congressman Erice yung pong katanungan ng ating That's why, Mr. Chair, I mentioned that my questions is in line with your question is in line. Sana narinig mo, kung parehas naman pala kayo ng tanong, yung sagot kinuha mo, tapos yung question mo, inayos mo. Kanina, ang sagot mo sa tanong ni Erice ganito. Ngayon, ito tanong ko. 'Di ba? Ito yung tanong ko sa sagot mo. Dapat gano'n, nahuli ka lang na hindi ka nakikinig. Nagagalit ka na. Question of Congressman Erice. That's why I'm setting the premise. Let's move forward, Mr. Chair. Sayang ang oras. Bistado siya Kaya sabi niya, move on na tayo. Sayang oras talaga sa'yo. Di ka nakikinig Kung nakikinig ka sana, di sana, hindi na sayang yung oras. Diretso ka na sana dun sa sinagot niyang tanong na parehas kayo. Talaga itong mga ewan, anong mga utak meron itong mga to. Natapos ang mainit na sagutan ng dalawa nang pinayagan ng magtanong si Garin. Hindi ito ang unang beses na may nakabangayan si Garin sa pagdinig kahapon. Pero gigil na gigil siya doon kay Pero dito kay Chanco hindi siya nakapalag. Bakit? Si Chanco kasi bata to ni BBM Meron na kasing friction dito. Bata ni BBM at saka bata ni Zaldico at saka ni Tambaloslos. Dito talaga makikita mo may bitak na sa gitna Kasi yung parang feeling ko talaga meron ng friction between BBM at saka sa grupo nito ni Romualdez. Dahil galit na galit to si Chanco, yung mga proyekto di umano ni BBM na supposedly nire-reserva niya yung kanyang sarili, pwede niyang i-decline or pwede niyang i-approve. Ipinangako na daw ni Romualdez doon sa mga pumirma sa ni BP Sara. Nagalit na galit ito si Toby Chanco kasi nga dapat hindi yun ginagawa ni Romualdez na parang nag-aastang siya yung presidente na siya yung nag-a-approve nung lahat ng mga bagay-bagay sa pamahalaan dahil lang nagipit siya, dahil lang gusto niyang bugbugin si Inday Sara, pati yung kapangyarihan ni Bongbong Marcos sinusupersede niya or ni-usurpate niya na. Di ba? Ay nakasagutan din ito si Navotas Representative Toby Tiangco. Person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Yung USB, Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Just to on the I have the floor. Nag-ugat ang kanilang bangayan. I am so proud of Marcoleta dahil hindi siya nagpabuli dito kay Dengbak siya. Dapat yung mga ganyan tao, di nire-respeto yan dahil noong panahon niya, nagkaroon ng issue yan tungkol sa mga batang namatay sa gamot niya Although, na-acquit siya doon, di natin alam kung ano nangyaring magic doon. Pero huwag kang magpapatalo sa mga ganitong klaseng mga tao. Yung mga ganyan, mapupunta yan sa impyerno. Walang ibang pupuntahan yung mga yan. Yung mga namatay na mga bata noon na humihingi ng hustisya. Ilang yun? Yun ang crime against humanity Ilang bata yung namatay doon. Ilang mga magulang yung nagreklamo sa kanya. Dapat yan si Garin ang nasa ICC. Nauna nang sinundo ni Satanas si Pinoy Malay mo naman, sunod-sunod na sila. Mosyon ni Caloocan Representative Edgar Erice na imbitahan sina former House Appropriations Committee Chair Zaldico at former Senate Finance Committee Chair Grace Poe sa pagdinig. Para sa yun. Si Zaldico gustong paimbitahan ni Erice. Kasi nga sila yung merong issue. Ito ipapakita natin itong na to. Itong pagdinig na to ayan. Pinatatawag kasi nila si Zaldico gawa ng siya ang naglagay ng mga insertions diyan sa diyan sa mga project ng DPWH. Ngayon, since siya ang may alam kaya nga hinihingi ni Toby Chanco nung nakaraan yung small committee, nasa na yung report ninyo. Kailangan natin, kasi nga di ba blanco yung mga
Blanco yung mga GA, yung tawag dito, yung BICAM report, blanco yan. Pagpunta sa presidente, merong naglagay na ng mga figures, pinirmahan ng presidente yon. Ngayon hinahanap ni Toby Chanco, sino yung naglagay at ano yung mga inilagay, ano yung mga insertion, sino-sino yung ano nun. Samantalang dalawa lang yung nakakaalam niyan. Si Grace po na Committee on Finance at saka sabi sa inyo si Grace po malasatanas din yan. At saka itong si Zaldico na appropriations, hindi ba? So sila lang ang nakakaalam. Gusto nilang paimbitahan para matanong kung ano-ano yung insertions na yon at ilan doon sa insertions na yon yung dami na proyekto. Ngayon pinaiimbitahan si Zaldico, dinidepensahan nino ni Abante, ni Garin. Hindi ba? Kaya nga sabi ni Toby Chanco, kaya nga umalis na lang ako kasi alam ko na nawala ng patutunguhan. Kasi ang sinabi nila, wala daw sasantuhin, walang sisinuhin. Pero pag pinapatawag mo si Zaldico, ayaw nila. Akala ko ba walang sasantuhin, walang sisinuhin? Ngayon ang sinasabi, netong mga tagapagtanggol ni Zaldico dyan, pag pinatawag ba natin siya rito, sasagot ba siya? Pasasagutin ba natin siya? Ngayon, kung hindi naman pala pwedeng maging resource person ang isang congressman, actually pwede. Natatandaan nyo naging resource person si Abante at saka si Dan Fernandez, di ba? Do you remember? Nagpapatawa sila dyan sa Quadcom nila. So ibig sabihin pwede. Pero dito sa komite ni si Beke, yung malaki yung pisngi na congressman ng Ako Bicol, ayaw nilang ipatawag dahil baka daw kung ano-anong mangyari hindi ba? Kaya nga tawa ko ng tawa bakit nyo kailangan pigilan? Akala ko, sabi nga, so ibig sabihin exempted yung mga dito, mga congressman dito. Ito yung yung isang interview ni Chanco tungkol dyan. Sabi ko 13 billion sa kasi di ba? Doon makikita mo kasi doon sa again this is an administration congressman. Tapos administration congressman din yung binabatikos niya. So sila nagbabatikosan. Sila nagbibintangan na mga magnanakaw sila. Matindi, di ba? So sila nag-aaway-away. Ganyang kabulok yung gobyerno ni BBM. Hindi niya kayang ayusin yan. Bakit? Wala siyang pakialam Boards, sino yung proponent? Okay? So ang sinasabi ko, doon sa 13 billion, si Congressman Zaldico is 13 billion yung insertion Sino ang nagdesisyon? Si Zaldico daw at saka yung BHW. Sino ba yung BHW? Para alam nyo kung sino yung BHW. Eto Yaan yung BHW. Kapatid ba to? Nakalagay BHW party list. Walang hiya. Party list na si Zaldico, Ako Bicol. Tapos, party list din itong kapatid niya ba to? Natasha ko ng BHW. Tapos, ang naghihiring dyan, Ako Bicol din. Kasama, nominee din, second nominee yata to ewan ko, basta kasama rin to ni Zaldico. Anak ng tinapay So sila ang nagdidesisyon sa mga insertions. Yan yung sinasabi ni Toby Chanco. Pinakita ko lang. Zaldico, Christopher ko, Angelica ko, Diday ko. Pucha, puros kanila. Inangkin na nila. Kaya pala inaangkin nila kasi ko kanila daw pakinggan ulit natin yung kay Chanco. Sabi ko 13 billion sa kasi di ba? Doon makikita mo kasi doon sa records sino yung proponent. Okay? So ang sinasabi ko, doon sa 13 billion, si Congressman Zaldico is a proponent of 13 billion pesos plus worth of projects. Nakalista yung isa-isa para hindi sabihin nag-invento ko. Ang point ko is, di ba dapat
kung kaninong distrito yung project, siya yung nag-request, di ba? Tama yun. Halimbawa, ako, distrito ko. O ako yung magre-request ng mga proyekto sa distrito ko, tapos papondohan ko, hingan ko ng pondo, pagbigay sa akin, i-award ko sa DPWH. Yung DPWH, gagawin naman nila through contractors. Sa subcon yan. Nagtataka daw si Toby Chanco, bakit si Zaldico ang nagdi-decide ng mga proyekto bawat distrito? Hindi naman niya mga distrito yun. Dapat yung congressman ng distrito na yun yung nagpo-proyekto. Bakit siya ang nagpopondo at nagpo-proyekto? Hindi naman niya distrito yun. So, parang pork barrel nga eh. Hindi ba? Parang siya yung may hawak ng pera. Siya yung may kapangyarihan na magbigay ng budget. Bakit lumalabas si Congressman Saldico ang nagre-request ng proyekto worth 13 billion at ilalagay sa isang distrito? Ay, number 1 yun. O yung BHW, tsaka yung Ako Bicol, gano'n din, over 2 billion, sila nag-request na pupunta sa ibang distrito. Ang point ko is, bakit hindi yung district congressman ang requestor? Kasi dito lumalabas yung proponent award, sila yung requestor eh. Di ba bakit kailangan dumaan kay Saldico, bakit kailangan dumaan sa Ako Bicol o sa BHW? Yung 2 billion is halos kasing pantay na yan ng isang congressional district. So, ito ay sa BICAM pinasok itong mga ito. Kaya it was in line with Congressman Teresa's motion of inviting Congressman Saldico dahil siya ang may alam ng BICAM. So, tanungin natin, bakit ganyan? Sabi ko, 13 billion sa diba? BH, hindi yung bagong henerasyon ha. Yung dun yun sa yung muntik ng hindi pa upuin ni yun eh. Maganda yun, yung taga-bagong henerasyon, ang pangalan nun. Yung BHW, yung kapatid din pala, o kamag-anak din ni Zaldico, yung, hindi ko alam, kapatid, asawa, kamag-anak, basta kalahi din niya. Yan yung dapat na sinisilip. Ba? Yan yung dapat na sinisilip natin, mga bossing. At saka, asan na ba si Magalong? Ano ko lang to speaking of, ang yayabang ng mga taga dyan sa Congress, kung makapaghamon. Eto si Magalong nagsasalita ngayon. Alam mo ba na to si Magalong, ayaw niya na ayaw niyang magpunta sa Senado kasi daw mababait daw yung mga senador. Gusto daw niya sa Congress kasi mga kupal daw yung tao doon. Gusto daw niyang makita kung buo ba talaga yung mga bayag ng mga taga-congressman, mga taga-congress. Kasi tatakot-takutin nila to si Magalong. Putang ina yan. General to, police to. Ang dami ng laban na sinurvive nito. Tapos tatakot-takutin nyo lang. Pinahirapan sa PMA to. Tapos tatakot-takutin nyo lang. Sino ba kayo? Diba? Magalong, anong masasabi mo? Hindi kinailan ni Mayor Magalong na mas komportable siyang magbigay linaw sa House of Representatives. Ayon sa alkalde, bagamat marami ang nag-advise na sa Senado na lamang siya dumalo, mas nakikita niyang mas makabubuti na humarap sa Kamara. Alam mo, marami nagsasabi sa akin na nag-advise sa akin na pag sakaling nagkaroon ng hearing, doon na lang ako sa Senate pupunta. Pero alam mo, sabi ko nga na hindi ako gaano makakapag-articulate dyan sa Senate kasi friendly forces yun eh. Friendly forces ang Senate kasi nga ang image nila yung kanilang tinututukan dyan. Image nila. Kaya mapakita mo yung mga tanong nila sa Diskaya hindi tungkol dun sa flood control eh. Kaya nga nadismaya ako sa Senate eh. Tungkol actually. Alam mo, maganda sana ang Congress eh. Yung hearing nila, mas no holds barred eh. Kasi nga, walang reputasyon na pinangangalagaan yung mga kongresista. Pwede silang mangurat, mangbaboy eh. Kasi nga, distrito naman sila eh. Sa buong Pilipinas, wala naman silang pakialam. Kahit magalit sa kanila yung buong Pilipinas eh. Basta importante, mabango sila sa distrito nila eh. Mabango sila sa distrito nila pag marami silang proyekto. Kahit anong paninira ng media, basta marami silang proyekto, iboboto sila sa mga distrito nila. So, pwede nilang talagang puntahan yung mga gusto nilang puntahan ng wala silang pakialam dahil hindi apektado yung mga constituents nila. Kaya lang problema kasi sa Congress, yung mga namumuno doon sa mga hearing, alam mo na ang direksyon, itutok lahat yung missile nila sa mga Duterte. Na ang agenda nila, sirain lang yung mga Duterte.
Yun lang ang problema nila eh. Pero sa totoo lang, katulad ng sinasabi ni Magalong, maganda sa Congress sana kung matino yung mga committee chairman eh. Kaya lang wala eh. Pero tinan mo yung tapang ni Magalong, 'di ba? Kung saan may gera, doon niya gusto. Mas mabuti siguro na pumunta ako doon sa House kasi nandun yung controversial issue. At kung sakaling nagkasabay nga, doon ako sa House pupunta. Nakahanda kami na humarap dyan. At ulitin ko yung sinabi ko, kaya ako gustong pumunta sa House kasi doon naman talaga yung gera. Kaya kung saan ang gera, doon kami dapat pumunta. Iginit pa niya na mas makakapag-articulate siya sa House kung saan nakapaloob ang mga mainit na usapin. Kaugnay nito, nilinaw ni Magalong na hanggang ngayon ay wala pa siyang natatanggap na formal na impormasyon mula sa Malacanang. Partikular dito ang isyu ng pagkakasama umano niya sa isang independent commission na siyang magsisilbing investigador. Very receptive siya. At the same time, talagang good listener siya. Nakikinig siya talaga. At na-impress naman ako dun sa kanyang determinasyon at conviction. At the same time, yung kanyang commitment talagang i-address talaga itong corruption na nangyayari, especially sa infrastructure projects. Hindi ko alam kung yun na nagkaroon ng impression sa kanya, kaya niya ako siguro kino-consider dyan sa commission. I haven't received anything yet at the moment. Hindi ko rin alam kung kasama ako dyan sa commission na yan. Subalit naniniwala ang alkalde na makakatulong ng malaki ang pagbuo ng isang independent commission upang mawala ang anumang pagdududa sa kakalabasang resulta. Ayon kay Magalong, kung mga credible at kilalang individual ang mamumuno dito, mas maniniwala ang publiko sa magiging rekomendasyon ng grupo. Siguro nakita niya talaga yung wisdom na talagang dapat maging independent yung body na. Ingat ka lang. Magalong, ingat ka. Baka mamaya pati ikaw mabudol ha. Alam mo naman, mambubudol yung tao na yan. Iba yung sinasabi niya, iba yung action niya. Nakita niyo yung ginawa niyan kay Pangulong Duterte. Ang ginawa niyan kay Pangulong Duterte, sabi hindi daw makikipag-cooperate sa ICC. Pero biglang pinadala si Pangulong Duterte doon. So Magalong, ingat ka. Huwag kang magpapalansi. Sabi ko nga sa'yo, mas masahol pa sa satanas yan si Bongbong Marcos. Wala nang pagbabago yan. Ang tatay niyan, demonyo. Hindi naman magsisilang ng santo yung tatay at saka nanay niyan. Yung nanay, plunderer. Ano yung nanay niyan eh? Guilty sa plunder eh. Yung tatay naman yan, sa history ng buong mundo, siyang pinakamalaking ninakaw na pera sa gobyerno. Ine-expect mo magkakaroon ng anak na Santo Niño yan? Yan si Imelda at saka si Marcos Sr. Kaya yung anak niyan mas demonyo pa, kaya mag-ingat ka dyan. Baka mamaya ilaglag ka dyan sa balon. Yung pala, kasama mo sila. Wag ka na magpaalam sa pamilya mo. Huwag mo na sabihin kung sinong kasama mo, basta kita-kita tayo. Tapos paglabas mo, yung pala may plano na sa'yo, ilalaglag ka sa balon. Tapos iiwanan ka doon hanggang sa mamatay ka. Delikado yan. Parang nakikipaglaro ka kay kay kamatayan yan. Kaya ingat ka lang, General Magalong. Sigurado marami na naman magagalit dito sa mga binitawan natin. Huwag kayong maniwala Sa lahat ng mga nakapanood nito, huwag kayong maniniwala. Hindi po totoo yung mga sinasabi ko. Lahat ng binitawan ko rito salita ay para i-entertain lang kayo. Wala po akong planong saktan. Lahat ng mga nabanggit dito, ang mga nabanggit na mga tao rito ay pawang nasa imahinasyon lamang. Hindi to mga totoo. Pinakamabait, magaling na presidente si Bongbong. Huwag kayong mag-alala. Joke lang yun. Lahat ng binitawan ko rito, joke lang kayo magalit. Disclaimer lang. Bato-bataan yung mga may sakit sa puso dyan. Ingat. Kita-kits mga bossing, mabuhay kayo. At maraming salamat sa nag-like, nag-share, nag-subscribe. Ipagpatuloy po natin yung suporta sa lahat ng mga vloggers na nagpapakita ng suporta laban sa katiwalian. Magandang gabi po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka.
Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong takot.